guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nandito na tayo sa part 4 ng ating passport wedding invitation using Microsoft Word. So ito na yung last doon sa ating passport invitation na gagawin nating layout dito sa Microsoft Word. Pero yung ginawa pa lang natin or yung apat na ginawa pa lang natin na layout ay yun pa lang yung sa may mismong passport invitation pa lang siya. Pero gagawa pa din ako or magtuturo pa din ako kung paano naman tayo gagawa ng boarding pass and may mga ibang layouts pa ako na ituturo sa inyo. So, expect ninyo na hindi ito yung huli na ipapakita ko sa inyo na layout na gagawin natin para sa passport invitation sa Microsoft Word. So, sana nasundan ninyo yung mga videos or instructions na sinabi ko para naman doon sa mga layouts natin na 1, 2, 3 para magawa natin yung invitation na to. And ngayon, nandito na tayo sa last layout para doon sa ating passport invitation. So, kung nasundan nyo yung mga layouts na yun, sigurado na masusundan nyo din ito at mabubuo na natin yung layouts para sa ating passport wedding invitation na ginawa using Microsoft Word. So, tara, gawin na natin itong last layout natin dito sa ating Microsoft Word. Kaya papakita ko na sa inyo yung aking screen. So, nandito tayo ngayon sa aking screen and of course, nasa Microsoft Word na naman tayo. Kaya i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word at sasabihin ko sa inyo yung mga images na kakailanganin natin para sa layout na ito. So, ito yung mga images na gagamitin natin dito. So, of course, nandito yung picture ng couple. So, ito, sample ko lang ito. So, of course, yung gagamitin ninyo ay yung picture mismo ninyo ng couple. So, ayan, kailangan natin yan. And then, next naman ay yung map na ginagamit natin sa every layouts na ginagawa natin. And then, next naman ay para naman sa wedding attire pang lalaki. And meron din ako na pang babae. Since blue, nasa shade tayo ng blue na ginagawa ngayon na sample dito sa ating Microsoft Word, ay blue din yung kinuha ko. So, isearch nyo na lang sa Google ang wedding attire na pang men and women. And then, naka-clip art siya. So, madami kayo makikita dyan. Pumili na lang kayo kung ano yung gusto ninyong gamitin. And then, meron din ako dito. So, ito, optional lang ito. Pwede kayo maglagay or hindi. Depende sa inyo yon. Ito naman ay wedding gift na may heart. So, clip art din yan. And naglagay lang ako. Pero, kung ayaw ninyo, pwede din. So, ako naglagay ako dahil gusto ko. So, yan yung mga ginamit ko na images dito sa ating layout or sa part 4 nitong ating passport wedding invitation. And ang kalalabasan ng ating layout ay ganito yung kanyang magiging itsura. Ayan, so ito yung magiging itsura kapag natapos natin yung layout na gagawin natin ngayon. So, i-prepare nyo na yung mga images na kailangan and of course yung Microsoft Word dahil start na natin yung paggawa nitong ating layout. So, ito yung aking Microsoft Word. Of course, ang pinakauna na gagawin natin dito ay papalitan natin yung paper size into 5R size or 7 by 5 inches. Ayan. So, lagi kong sinasabi sa inyo yon kapag gagawa tayo nitong passport invitation na yun yung size na lagi natin ginagamit. So, of course, yun din yung gagamitin ulit natin dito. So, ayan, naka 5R size na yan. And then, next naman ay maglalagay ako ng map. So, instead na dun sa ginagawa natin before na mag-insert tayo, naka-prepare na dito yung ginamit or yung ginawa ko na layout dun sa nakaraan, which is yung part 3. And, kukunin ko lang or ikakopy ko na lang yung map dito since ganun din naman yung gagawin dito sa ating part 4. And para hindi na tayo mahirapan na paulit-ulit yung ginagawa natin para makuha natin itong mismong image ng map. So, ikakopy ko lang yan or Ctrl-C and then ipipaste lang natin siya dito sa bago nating document. So, ayan siya. And then, imove lang natin siya dito sa may center. Okay? Tapos, para hindi na din ulit kayo mahirapan, kukunin lang natin ito. Ikita ninyo, itong ginawa natin na line dito. Kukunin lang natin yan or ikakopy lang ulit natin yan para hindi na ulit tayo ulit-ulit na gumagawa ng ganyang guideline natin. So, ayan siya. And then, isasagad na lang natin siya dito sa may taas. Para meron ulit tayong outline dito sa may pinakagitna. And makita natin kung saan nga ba yung pinaka-center nitong ating layout. Okay? So, ang next na gagawin natin ay mag-insert na tayo ng box. Ayan. So, ganito na lang ulit yung gagawin natin para mas masanay kayo na ganito yung paglagay ng mga wordings. Ayan. So, magdadrag lang ako dito ng box.
And then, yung lagi natin na ginagawa, ang i-right click, and then add text. So, this time naman, ang ilalagay ko ay ang word na attire. And then, enter. And then, lalagay natin formal attire. Or, depende kung ano yung gusto ninyo na attire para sa event ninyo. So, pwedeng formal attire. Pwede din na semi-formal attire or casual. Pwede yung gano'n. So, depende yon sa event ninyo kung ano yung gusto ninyong ipasuot sa mga guest ninyo. So, yun. I-highlight lang natin yan. Punta tayo ng shape fill, no fill, sa outline, or dito sa outline, no outline, and then sa text fill, ang lagi natin ginagamit ay ang color black. Tapos, pupunta tayo ng home, and papalitan natin yung font style niya. So, ang lagi natin ginagamit ngayon ay ang Times New Roman. Okay? Pagkatapos, yung word na attire, i-highlight ko yan. And then, pupunta ako sa font size at papalitan ko siya ng 15. So, palalakin ko siya. And then, naka-bold letter siya. And then, yung word naman na formal attire, i-highlight ko yan. And then, papalitan ko ng font size, which is 9. So, palilitin ko lang siya. Ayan. Para makita natin, palaki natin ng kaunti. Ayan siya. And then, i-resize lang natin ito para hindi masyadong malaki. And then, ilalagay natin dito sa may upper center nitong ating first half nitong ating layout. Okay? And then, next ay mag-add tayo or mag-insert tayo ng circle. So, punta tayo ng shapes. And then, hanapin natin yung circle. And then, mag-drag lang tayo. Pagkatapos, ay pupunta ako, or nandito ako sa may shape format. Pupunta ako dito sa resizing. So, gagawin ko lang siya na 0.22. Same lang na 0.22 din yung nandito sa baba. And then, yung kulay nito, nakadepende sa kung ano yung motif ninyo. Since nasa navy blue motif ako, or nasa shade ako ng blue, ang gagawin ko dito, or papalitan ko ito ng mga shades ng blue. So, ayan, ang gagawin muna natin, punta tayo ng shape fill, and then hanap kayo ng kulay na malapit, or yung shade mismo para doon sa event ninyo. Ayan, since navy blue, ayan. And then, punta ko ng outline, tatanggalin ko yung outline niya. Okay? And then, lalagay ko lang siya banda dito. And, ika-copy and paste ko lang ulit yan. So, gagawa ko ng 5 circle. Ayan. And then, isi-center lang natin lahat ng ito para align siya and maganda din siyang tignan. Okay. Since hindi naman po pwede na pare-pareho yung kulay niyan, iisa-isahin natin na papalitan yan. Since ito navy blue, ito papalitan ko naman siya ng ibang shade. So, yung blue. And then, ito naman ay yung light blue. So, of course, depende sa inyo yon. And then, ito, papalitan ko siya ng gray. So, ito na lang gagamitin ko. And, ito namang isa ay papalitan ko ng white. So, pwede naman sila na magsuot ng color white. And kung mapapansin ninyo, itong last na circle na ginawa natin dito, hindi siya masyadong makita. Kaya lalagyan natin yan ng outline na gray na lang. Ayan, para makita siya. Ayan, so, ganyan yung paglagay natin ng color shade para doon sa attire, kung ano yung gusto ninyo na kulay na isuot ng mga guest ninyo. So, nakadepende yan sa inyo. Okay? Ang next naman ay lalagay na natin yung wedding attire na sample. So, pupunta tayo dito sa insert. And then, pictures. Picture from file. And then, hanapin ninyo kung saan ninyo sinave yung mga attire na ilalagay nyo. So, halimbawa, ito yung sa akin. So, insert ko lang yan. Okay? So, masyado siyang malaki. Hindi ko muna ipipindot yan. Or, hindi ko muna siya i-resize dahil pupunta muna ako ng wrap text and then behind text para ma-move ko siya kahit saan ko gusto and then i-resize na lang natin. And then, i-move na lang natin siya doon sa baba ng mga shades or color shades natin. Ayan. So, yung size niya ay yung sakto lang naman na makikita siya.
Ayan. And then, insert din natin yung babae, yung gown, yung naka-gown na babae. So, same process, insert, and then, dito sa pictures, picture from file. Pagkatapos, hanapin natin naman yung sa babae. Ayan. And then, insert lang natin. So, as in, same process lang din siya. And then, layout, wrap text, behind text. And then, bring forward natin siya para madali natin siya na i-click. Ayan, so kung tama nga ba yung pagkakasabi ko. Ayan, and then, i-move lang natin siya. And then, i-resize katulad nung sa lalaki. And then, itabi lang natin na ganyan. Okay? And then, ang next naman na gagawin natin, i-click ko ito and then copy and paste. Pagkatapos, ilalagay ko siya dito sa bandang baba. And, papalitan ko itong word na attire papalitan ko siya ng gift guide. So, yung sa gift guide naman, ay depende yon kung ano yung gusto ninyo na parang ine-expect ninyo sa mga guests ninyo na ibibigay nilang gift sa inyo. Ayan, so, meron akong wordings dito. Kung gusto nyo ng ganitong wordings, pwede na ito na lang yung gayahin ninyo. So, sundan nyo na lang yung itatype ko dito. Leave all that we have. Leave to leaves. Your presence and feelings are all that leave us. But if you decide to be nonetheless, monetary, give this one piece of this. Ayan, so yan yung sample ko para doon sa gift guide. And then, bago ko pala makalimutan, i-highlight natin itong word na gift guide and then palitan natin siya ng kulay na navy blue since doon sa mga nauna or doon sa second layout, I think nasa second layout siya, naka navy blue yung kulay nung same na ganyan din yung sa RSVP and doon sa snapshots. Yes. So, ayan, papalitan ko siya and same dito sa may word na attire. Palitan natin siya. Ayan. Okay, ang next naman na gagawin ko ay insert ko na yung gift box. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo maglagay nun or hindi. Depende na sa inyo yun. Pero ako gusto kong maglagay. So, pumunta ulit ako ng insert. And then shapes or sa pictures. And then picture from file. And of course, hanapin ko lang yung wedding gift. Ayan. And then insert. Katapos ay pupunta ako ng layout. Wrap text, behind text, bring forward, bring in front of text. Ayan. And then, i-resize lang natin siya. And then, ilagay na lang natin siya dito sa may gilid ng ating gift guide na wordings. And then, palitin natin ito, saka natin ayusin kung naka-center na ba lahat nitong mga nilagay natin dito. Okay? So, okay na ako dito sa first half nitong ating layout. Ang susunod naman ay pupunta na tayo dito sa second layout. So, ang gagawin lang natin, i-copy natin itong nasa taas. And then, punta tayo dito sa second half nitong ating layout. And then, i-highlight lang natin yan. At papalitan natin yan ng word na passport to marriage. And then, gagawin natin, i-highlight natin yan. And papalitan natin, or pupunta tayo ng home, at papalitan natin ng font size. So, palalaki natin siya. Gagawin natin 20. And then, kung makikita ninyo, ito yung ating line sa gitna. Huwag natin ilalampas dyan. So, lagay lang natin dyan sa may center niya. So, may center baba nung ating line. Okay. And then, next naman ay ito na lang, or pwede naman ito, copy and paste na lang natin ulit para hindi na tayo mahirapan. And then, pupunta tayo dito sa may pinakababa. And then, i-resize natin itong box. I-highlight natin ito. Pagkatapos ay magta-type tayo. So, mag-type muna tayo ng word na type. And then, i-highlight muna natin yan. And, tanggalin natin yung pagiging bold niya. And then, i-resize natin siya into 9.
Okay. And then, palitan din pala natin yung kulay na black. Okay? And then, ito, gayahin nyo na lang muna yung mga itatype ko. So, before mo na pala yan, dapat naka-highlight pa din siya. And then, dapat naka-align left siya para pupunta siya dito sa my left side. Okay? So, ang next na gagawin natin, type. So, gayahin nyo na lang yung mga itatype ko. And then, tab. And then, ilagay natin ang passport number. Enter. And then, of course, yung type natin is wedding. And then, tab, tab, tab. So, nakatapat siya sa may word na passport. And then, yung date nung wedding ninyo. So, since sa akin ang ginagamit ko is November 26, 2023, gagawin ko siyang 11/26/2023. Ayan. And then, enter, enter. Tapos, lagay natin ang groom's name. Of course, yung groom's name ang lalagay nyo dyan. Okay, and then next naman, enter, enter. Bride's name. At ilagay natin yung name ni bride. And then, enter, enter ulit. Lagay natin yung church. Okay? Kung sakali na hindi church yung paggaganapan ng kasal, so ilagay nyo na lang dyan kung saan mismo yung paggaganapan ng kasal. So, instead na church yung ilagay nyo na lang ay venue. So, pwede yun. And then, ilagay natin kung saan gaganapin yung event. So, sample ito. Parish Church. Pagkatapos, ay enter, enter ulit. Lagay natin yung date. And then, tab, 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 tab. So, kung makikita ninyo, yung cursor nandito, nakatapat siya doon sa may passport. And then, ilalagay natin yung word na time. And then, enter. At, of course, ilagay natin yung date kung kailan yung wedding. And then, tab, tab. Nakatapat siya ngayon doon sa word na time. And then, of course, yung time ng event ninyo. Okay. Ang next na gagawin naman natin ay i-highlight natin itong wedding, itong passport number, yung nasa baba ng passport number, itong name ni groom, name ni bride. So, kung nagtataka kayo kung anong pinipindot ko para ma-highlight lahat siya, yung control lang, i-click nyo lang yun while highlighting yung name. And then, itong church, yung date, and of course, yung time. And then, ang next na gagawin naman natin ay pupunta tayo dito. So, i-resize natin siya. Palalakihin natin siya ng konti, which is 10. And then, naka-bold letter. Pagkatapos, i-resize lang natin ito para hindi siya masyadong malaki. And then, ilalagay natin siya ditong side sa may gilid. Dahil dito natin ilalagay yung picture nung couple. Ayan. So, ayusin lang natin dyan. Pagkatapos ay i-copy and paste nyo na lang din yan. And then, pupunta tayo dito sa may resizing or naka-home and then sa may font size. So, gagawin ko siya ngayon na 6. So, as in, maliit lang siya. And then, click ko dito ngayon sa may loob. So, i-resize lang natin yan para hindi masyadong magulo. And then, i-click natin yung sa loob and then Control A para ma-highlight lahat yung mga nandun sa loob. And then, ilalagay natin yung word na passport. And then, maglagay tayo ng greater than na 2. And then, 2. And then, greater than ulit. And then, marriage. Ayan. Tapos, i-resize lang natin to ng kaunti. And then, pahabain natin hanggang dito. Katapos, ay ilagay natin dito sa bandang baba. And then, maglagay lang kayo ng madaming greater than. And then, as in, sukatin nyo lang siya. Katapos, ilagay nyo yung name ni groom. And then, greater than ulit. And then, yung end. And yung name ni bride. Tapos, madaming greater than lang ulit. As in, i-click nyo lang siya para dumami. Tapos, ilalagay natin doon sa medyo tapat nitong name ay ang date kung kailan ang kasal. Ayan. So, November 26,
2023. Tapos, punuin lang natin siya ng greater than na sign hanggang dito sa may dulo. Ayan, so pantay na siya. And then, ayusin lang natin ng konti, ibaba ko lang siya. Ayan, so medyo malapit na tayong matapos. Ang next na ilalagay naman natin ay pupunta ako ng insert. And then, insert na natin yung picture nung couple. Ayan, so yung picture ninyo ng couple mo, yun ang lalagay natin dito. So, ito yung sample image ko. And then, insert. Pagkatapos, ipupunta ako ng layout, wrap text, behind text, bring forward, bring in front of text para nandito siya mismo sa pinakaibabaw at makiklik ko siya kung saan ko man gusto. And then, i-resize lang natin siya para magkasya siya dito sa may space natin sa gilid. Ayan. Since masyadong malaki itong nakuha ko na sample image ko, pupunta ako ng picture format and then, ika-crop ko na lang siya. Ayan. And then, i-crop ko na lang ng ganitong size. And then, ganito. Click ko sa labas. And then, ayusin ko na lang yung pagkakalagay nitong picture. Ayan. So, ganito na yung nagawa natin na layout kapag nasundan ninyo yung mga instructions ko for today's video. Ayan. So, sana nasundan ninyo ito. And ito na yung last na layout natin para sa passport lang, yung passport invitation. Pero magtuturo pa ako sa inyo kung paano naman gawin yung kapareho niya na boarding pass. And may mga ituturo pa ako sa inyo para mabuo natin mismo itong ating passport wedding invitation. So, ayan na, ituro ko na sa inyo kung paano natin gawin itong part 4 ng ating passport wedding invitation. So, sana sundan ninyo ito. And ito na yung last na gagawin natin para lang doon sa passport invitation. Pero meron pa akong ituturo sa inyo. So, sana sundan ninyo ito. Basta sundan nyo lang mismo yung mga instructions ko na sinasabi ko kapag gagawin na natin or ginagawa natin yung layout. And sure ako na magagawa ninyo or magagaya ninyo mismo kung ano man yung pinakita ko sa inyo na layouts. And para makapag-proceed tayo doon sa next step na gagawin natin para mabuo itong ating passport wedding invitation. So, ayan, sana gustuhan ninyo ang video na ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. So, abangan nyo yung next part nitong ating passport wedding invitation. And see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!